Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin pong pangalan ng Panginoon at tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong patuloy na pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagbulay-bulay, especially this week, tuturing na Holy Week, at marami sa ating mga kababayan bukod sa nagbabakasyon ay nadoon ang pag-alaala sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. And napakagandang katotohanan na ang bagay na ito na pinagdiriwang ay hindi kathang isip, kundi talagang makasaysayang pangyayari na meron talagang Jesus na namatay sa krus at nabuhay muli. At napakaganda sapagkat ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay para sa atin hong kaligtasan. Kung meron hong tunay na nakakaunawa at pwedeng magdiwang ng okasyon na ito, ay lalo na tayo bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, medyo inisip ko ho na bukod sa holiday naman, baka hindi muna tayo karoon ng time in the Word, but also I consider that this is the best time to really meditate, particularly about the saving work, ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi ho tayo magtatagal at doon tayo magfo-focus sa pag-meditate na yon, and we'll be using a particular small book by John Piper at napakalaking tulong yun. Mamaya I will recommend it para ho sa bawat isa sa atin for reading at napakagandang meditation patungkol sa gospel, patungkol sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang mga mabilis na reminders ho muna ang atin hong mga young people right now. Ay marami hong mga young people na nandito pa sa church at sila nagpapatuloy sa paghahanda. 12 days na lamang at camp na, April 8, 9, 10. Pag-pray ho natin yan at suportahan ho natin ang ating mga kabataan. Thank you po sa ilan ng mga kapatiran na sumuporta, yung mga patuloy na tumatangkilik sa mga fundraising ng ating mga young people, and then also ibang mga kapatiran na nagbigay ng ilang halaga para tulungan ang ating mga kabataan. 1,800 po per young people. Yun ho ay sulit na sulit sa kanilang kakainin, pag-i-stayan, and then also yung mga activities and so on. So muli ho, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na mayroong mga camp na kagaya ito. I personally am blessed in one of those youth camps na sinamahan ko dati, kung saan ako itinawag ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos, and Lord willing, sa activity ho na ito or sa camp na ito, baka magligtas ang Diyos, tumawag ang Panginoon ng mga dagdag na manggagawa. So patuloy nating ipag-pray po ang mga bagay po na ito. And then also dito sa ating church, nalalapit na ho ang this coming Sunday, Resurrection Sunday. I would like to remind everyone na ipag-imbita po natin yung challenge natin last Sunday. Just try 2-3 na mga kaibigan natin, classmates or mga dating kaklase, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Maaaring meron ho sa atin dahil hindi nating nasubukan pa lamang mag-imbita. So I'd like to encourage everyone, just try to invite this coming Sunday, sa Resurrection Sunday. Evangelistic ko ang ating service. Dito tayo magtatanghalian sa church. Maghahanda tayo diyan. At nawa ko ay magkasama-sama tayo una upang sumamba sa Panginoon. And then, who knows, maaaring gamitin ito ng Diyos para ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin ay manampalataya din sa ating Panginoong Hesukristo. At anong galak ang idudulot nito sa bawat isa. And then also, pagdating ho ng so, talagang naka-full
full throttle na ang preparation for the youth camp. And then after that, our church outing, Mother's Day, and then also ang ating church anniversary sa May 26. Kung kayo yung magagawa dito sa Santa Maria, Bulacan, around May 26, the last Sunday of May, ay invited po namin kayo na makidiwang ho o makipag-celebrate sa aming church anniversary. At yun ho ay magiging kagalakan namin kung kayo ho ay aming makakasama. Yun ho ang ating mga announcement and reminders. Panamandalian ho tayo na dumako sa atin hong panalangin para ho bago tayo magkaroon o bago tayo pumunta sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa iyong katapatan. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong mahabang pasensya at o Diyos, lalo tigit sa iyong pagmamahal na binigay mo yung bugtong na anak. O Panginoon, tulungan mo kami na kahit kaunti pa ay lalo pang maunawaan ang lalim, ang tindi, ang ganda ng katotohanan sa mga salita na yung ibinigay ang iyong bugtong na anak para magligtas sa amin. O Panginoon, nawa ang katotohanan ito ay gumapos sa amin, magbago sa amin, turo sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay sa liwanag ng katotohanan. At nawa, O Diyos, ang aming mga pagpaplano, ang aming mga hangarin sa buhay na ito ay i-guide ng katotohanan na binigay mo yung bugtong na anak. Ama, sa amin pong mag-aaral ngayon, particularly sa amin pagdalaan ng time para i-consider ang napaka-halagang katotohanan na si Jesus ay naghirap sa krus upang kami ay iligtas. At siya'y muling nabuhay. O Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang ito maging kaalaman, kundi, O Diyos, maging transforming force sa aming mga buhay. Maging guiding na katotohanan na basihan namin. At muli, O Diyos, sa lahat ng ito, amin pong hinihiling. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Amin pong hinihingi sa biyaya mo na pagpalain mo ito sa bawat mananampalataya. Ako bilang tagapagturo, ang bawat isang nakikinig. At hindi po, Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay nadako sa ating pinaka lesson ngayong gabi. Is lesson number 11, and ang pinaka-bulk ng ating lesson as we try to give examples ng meditation is ito yung aking inisip ko kanina, pinakamagandang i-meditate ng iba kung hindi ang ebanghelyo, ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. But before we dive into that, ay karoon ho tayo ng ilang review. Pinag-aralan natin ang mga practical helps, ang meditation, best time, anytime na pinaka-receptive tayo, best place, lugar na pinaka-least ang distraction, amount of time hanggang sa magkaroon ng epekto sa puso, importance ng consistency, mas dadali ito, importance of prayer, hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. And then pinag-aralan din natin how to meditate, ask investigative questions about the text, so that way I cannot stress enough yung importance nito. In that way, yung passage ang magsasalita. We can avoid ACGCs na yung idea natin ay ilalagay natin doon sa passage. Rather, it will be the passage speaking because you're asking questions. Who, when, what, where, why, how. At yun ay makakatulong po sa consider, pag-isipan, examine, conclude with personal application. At again, yung dalawang question, what are you doing and what you should do. Then resolution or decision, and then seal it with prayer. And then, nandun yung pinag-aralan natin important occasions for meditation. Particularly, magbibigay tayo ng time doon sa planned meditation. Pero, again, may mga meditation na pwede nating
yung extemporaneous. Depende sa kalagayan o depende sa mga pagkakataon ng ating buhay. Pero meron mga okasyon na ika nga sa usapang lupa, matabang lupa para sa meditation. Meditate upon the meditation and daily Bible reading. Again, yung pagbabasa ng Biblia ay parang pag-iipon ng karne at meditation ay pagnguya ng karne. Meditation and the Lord's Day. Napakaganda kapagkat mas maraming oras, normally mas maraming oras sa mga mananampalataya, and then mas exposed tayo sa salita ng Panginoon. So napakagandang panahon ng Lord's Day, and then meditation and special of the seasons of life. So meron mga special na mga season ng buhay ng tao. For maybe you're transitioning from high school to college, you're transitioning from being single to being married, or for being a couple now to being parents. So that's very wonderful time to meditate, and also meditation about the hard times. For example, yung kamatayan, pinagbigyan natin ng pansin po yan. Hard times even after, isang magandang panahon na mag-meditate ay yung mga panahon na mahirap yung ating kalagay, kahit na lumagpas na, sabi nga isang theologian, providence is best read backwards. And maybe at that time na masakit, mahirap, mabigat, ay hindi natin masyadong aninag ang kamay ng Panginoon. But on hindsight, when we look back, after na dumaan tayo doon, makikita, kaya pala, salamat sa Panginoon. And as I've said dito sa church, may mga luha noon na ngayon pinagpapasalamat na sa Panginoon. So napakagandang balikan, i-meditate ang mga bagay na yon. So hard times is a good time to meditate God's truths and promises. Yung mga mahihirap na sandali ay napakagandang panahon, napakalapat na panahon para alalahanin at pagbulayan ang mga pangako ng Panginoon. And again, I think nasa biyaya ng Diyos in some ways ay na-experience ito ng mga mananampalataya even in my personal life. I wish I could say consistently or every time, pero maraming pagkakataon na yung sinabi ng salita, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. And there are many times sa buhay ko bilang mananampalataya at napaka-susceptible natin sa kasalanan kapag dumaraan tayo sa masakit, mahirap, mabigat, or kapag galit tayo. And there are times na yung salita ng Diyos na naaalala natin, minimeditate natin, ay nagiging imbis na napakagandang biyaya, imbis na ito ay maging panahon para magkasala, actually nagiging panahon pa ito para mas lalo tayong banalin ng Panginoon. So muli ay napakagandang bagay nito. As the psalmist said sa Psalm 119 verse 71, 119:71, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. As the mga lumang mga ngaral ay nagsasabi, there are truths in God's word that we can only learn in the classroom of suffering. Yes, we can learn those doctrines that God is sovereign, but we can really learn that He is sovereign, lalo na sa mga pagkakataon na dumaraan tayo sa ilang mabibigat, mahihirap, at kahit nagdurusa ng mga panahon ng ating buhay. James 1 verse 2 said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. At yung temptations dyan ay hindi temptation to sin, but rather trials, hard times, difficult times. Why? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And I've been always stressing this sa ating church almost every time na we go to this passage. Lahat ng mahirap na sandali ay pagsubok ng pananampalataya. Be it physical health, financial strain, family problem, marriage problem, children problem, neighbor problem, whatever. It's a trying of our faith. At the point that I'm trying to make is this. Kaya napakahalaga at napakaganda at ito yung pinakahinog na panahon na magbulay tayo ng salita, because our faith is being tried. And
We need the supply. Kailangan natin ng supply ng katotohanan ng Diyos. So, to supply ng biyaya ng Panginoon at napakaganda na pagkuhanan ng tubig na kailangan ng ating pananampalataya ay ang balon ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Again, meditation on the time of meditation and our time of death. Maraming tao nilalayuan ang kaisipan na ito, pero ito'y maganda sa ayon sa salita ng Diyos. It is better to go in the house of mourning than to go to the house of feasting. For that it is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Again, that term, lay it to his heart, will give ample thought about the fact na isang araw ikaw ay mamamatay. And again, it will help us to na magbigay ng order, take things seriously. Again, hindi natin kailangan ng ng napakadaming ebidensya because maaaring marami sa atin nakapakinig na ng mga tao na nagkaroon ng quote-unquote near-death experience, and after that event, nagkaroon sila ng medyo mas seryosong pananaw sa buhay. Mas pinahalagahan nila ang mga bagay-bagay. So muli, ito ho ay magiging malaking tulong ho sa atin bilang mga mananampalataya. Number 5, meditation and the Lord's table. Napakaganda because we have physical elements that helps us to remember. We have the bread na pinagpira-piraso na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. We have the grape juice na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. At ang sabi niya nga, and when he had given thanks, he break it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." And if we could just take the time to meditate dun sa mga salitang, "This is my body, which is broken for you." For you. I would encourage us to go to this text, this Holy Week, o saan inaalaala, which is broken for us. And we have that sacrament or ordinance ng Lord's table or Lord's Supper, saan once a month ginagawa natin ito to remember the saving work of our Lord Jesus Christ. So napakaganda. Ang ganda ng reminder ni David Saxton. Sabi niya, without serious and joyful meditation, the Lord's table is observed flippantly, superficially, and ritualistically. And I would add, lahat ng ito, to do the Lord's Supper flippantly, superficially, and ritualistically, is to do it sinfully. Iyon ay offensive sa Panginoon. Sapagkat, ang sabi niya, this do in remembrance of me. So muli, napakaganda na pagbulayan, magbulay tayo ng pinagbulayan natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo as we near as the celebration of the Lord's Supper. For example, alam natin na well, not this coming Sunday, next Sunday ay first Sunday ng April, then we will be having our Lord's Supper. Maganda na maaaring Saturday pa lang, Saturday evening, meditate about what the Lord Jesus Christ did at ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. Now, pinag-aralan din natin choosing the appropriate biblical subject for meditation. Some passages and topics are more suitable than others on certain occasions. Yes, lahat ang buong Biblia ay pakipakinabang sa atin, is profitable for us. Pero mayroong mga particular na passages na naglalaman ng mas kumbaga lahat ng verses, let me use this picture. Lahat ng verses ay mga kahon na may kayamanan, pero merong mga kahon na mas maraming kayamanan. At merong mga kahon na mas lapat yung laman niya sa mga partikular na pagkakataon. So there are certain topics or passages that are more suitable than others in certain occasions.
At last Wednesday, if you remember, nagbigay tayo. At ulitin ko lang, baka mamaya meron nakikinig ngayon na wala dahil sa ating mag-aaral last Wednesday. Pero merong isang napaka-useful na libreng cellphone app, particularly sa Android. Hindi ko alam kung meron to sa iOS or sa Apple. Ito yung Topical Study Bible. So with the very title, topical. So with certain topics. Dahil again, depende sa pangangailangan. Meron kang mga topics. For example, ikaw ay dumaraan sa merong particular na tukso kang pinagdadaanan. For example, ang pinagdadaanan mo is yung pride. Napansin mo yung sarili mo, nagiging mayabang ka. And then ang problema, you want to meditate upon it, pero walang nagka-come up agad na verses sa yung isip about pride. Well, you can open this app, i-search mo dun sa taas, kung nakikita nyo, yung mouse pointer, dito nyo i-search sa taas, yung, just type the word pride. At pagkatapos mong i-type yung word na pride, i-search mo lamang, at ano ang mangyayari? Lalabas yung mga texts or verses about pride. For example, pag kinlik mo yung verse, lalabas, for example, sa Proverbs 16:19, better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoils with the proud. Okay? So then you can take this verse and meditate upon it. So magiging malaking tulong ito sa bawat isa sa atin. At hindi lamang ito about meditation. For example, for Bible study, may nagtanong sa iyo patungkol sa abortion, you can type abortion there. May nagtanong sa iyo patungkol sa heaven, you can type heaven there, and it will give the lists of verses na available. I'm not saying, I don't think na ito'y perfect na app, but again, magiging malaking tulong po ito para sa marami. Now, practical helps, if you remember, hindi ko maalala kung sino yung nagbigay nitong mga tips na ito. Kanina sinubukan ko tandaan yung pangalan. Nevertheless, ito yung mga tips na binigay. Practical helps on choosing the right subjects. Number 1, be simple. Pick out easy, familiar, and pervasive subjects to meditate upon. So yung madali lang, wag yung mga mahihirap at mga napakalalalim na mga doktrina. Yan ang mga pamilyar na mga bagay sa Biblia. Pervasive. Ito yung masusumpungan mo sa maraming bahagi ng Biblia. For example, the holiness of God, or the power of God, the love of God, or the saving work of Christ, which is gagawin natin ngayon pa sa ilang sandali. So be simple. Wag mong i-aim agad yung mga technical at malalalim at masyadong mahirap at komplikadong mga bagay. Be balanced. Do not get stuck on one subject but vary in your choices for meditation. Maganda ho ito sapagkat mahirap yung nagdudual ka lang masyado sa isang bagay at nakakaligtaan natin. Pwedeng mangyari talaga na sa isang Kristiyano na imbalance siya. Imbalance. So, because nagbibigay lang lagi ng pansin sa isang bagay, then there might be unhealthy. For example, maganda ang carrots. Maganda ang carrots bilang gulay, pero kung puro carrots ang kinakain mo, baka magkaroon ng hindi balancing nutrisyon para sa iyong katawan at baka kaysa makabuti, baka ito ay makasama. So muli, be balanced. Number next, be practical. Be practical. Choose subjects that steer your heart to greater holiness and godliness. Muli, humanap tayo ng mga paksa sa Biblia or verses sa Bible na talagang, again, ang goal natin is magkaroon ng epekto sa ating puso. And if by the grace of God, there are texts in the scripture. For example, sinasabi ko na ho ito, pero ulitin ko lang, last Sunday or this coming Sunday sa pangangaral ng salita ng Diyos, may nadaanan kahit cross-reference na verse lamang, pero it made an impression sa iyo. Let me use that word, it touched you. Naging touching yung thought, yung truth mula sa salita ng Diyos or yung mismong verse na binasa sa salita ng Diyos. Write it down. And then throughout the week, you can go back to that and hopefully
Mare-recall mo yung impact noon, and you can meditate upon it, at it will steer you to greater holiness and godliness. So, be practical. The number next, be fitting. Be fitting. Yung lapat ba? Yung sakto ba sa okasyon? Choose topics that are most appropriate to your current circumstances. Ano man yung circumstansya, kung ikaw ay ina ng tahanan, kung ikaw ay ama ng tahanan, ikaw ay young people na estudyante, ikaw ay young people na nagtatrabaho, you have circumstances, marami kang pera or kulang ka sa pera, again, there are verses in the scripture na makakatulong sa mga particular na circumstances, and napakaganda. Kung ikaw ay merong particular na bitamina sa iyong katawan na insufficient, yun yung i-reseta sa iyo ng doktor. For example, meron kang potassium deficiency, mareresetahan ka ng doktor ng supplement or ng gamot or ng prutas na mayaman doon. So again, depende sa iyong circumstansya, yung pangailangan, maganda na puntahan mo yon sa salita ng Diyos, at yun ang pagbulayan para bigyan ka o bigyan tayo ng lakas ng salita ng Panginoon. Now, that being said, what can be more fitting or appropriate in our current time than to meditate on the redemptive work of Christ in His substitutionary death and resurrection? Muli, we are in the nasa midst tayo ng pag-celebrate or pagtatawag na iba na Holy Week. Dito madalas inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, and sa Sunday we it's the highlight of the resurrection, which is the Resurrection Sunday. At ito yung pinaka-fitting na time, napakagandang time na pagbulayan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. With that, actually, isa ito sa mga practical helps. Isa sa mga pwede nating gamitin sa biyaya ng Diyos, sapagkat hindi naman tayo lamang o tayo ang unang nag-aral ng salita ng Panginoon, at meron pang mga ginamit ang Diyos, mga gifted men na kung saan sila ay faithful sa pag-handle ng salita ng Diyos, at they put it into writing at magiging malaking tulong sa atin. Particularly sa subject ng patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, I would like to commend to your reading itong librong ito, The Passion of Jesus Christ by John Piper. Ang subtitle niyan, 50 Reasons Why Jesus Came to Die, kung di nagkakamali ng tanda. So, merong 50 very short chapters. Ang booklet lang ho ito, at hindi siya mahaba, at inisa-isa niya 50 reasons ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. So again, if you come across this book, it's worth na bilhin ito at basahin ito. I believe dati na nag-sale ito ng 150 pesos. Bumili ako ng ilang mga kopya, pinamimigay ko ito sa mga ilang kakilala ko. So maging malaking blessing po. At ngayong gabi, titingnan natin yung ilan. And hopefully ay makatulong ito sa atin sa pagbubulay natin, particularly patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Kristo this Holy Week, o pag-alaala natin sa pagliligtas na ginawa niya this Holy Week. So una, tignan natin ito. Hindi ito yung reason number 1 dun sa book, pero ito yung reason number 1 na titignan natin dito sa ating lesson ngayong gabi. To absorb the wrath of God. So, teka muna, ito nga yata yung reason number 1. Maging dun sa book. To absorb the wrath of God. Pause for a while. Take some time para siya ang sumalo ng puot ng Diyos para sa atin. Let's look at some texts. Sabi ng Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Walang exemption. Ang sabi ng salita ng Panginoon, yung puot ng Diyos ay nahahayag mula sa lalaban sa lahat ng kasalanan ng tao. Walang exemption yan. Kasalanan ng hindi reliyoso at kasalanan ng reliyoso, kasalanan ng hindi nakapag-aral, kasalanan ng nakapag-aral, andoon ang puot ng Diyos. Pero ang sabi sa Romans 5 verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath
through Him. Wow. We shall be saved from wrath through Him. Take note, yung emphasis. His blood. Saved from wrath through Him. By His blood, through Him. It's focused on the Lord Jesus Christ. Tayo ay naligtas mula sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Let me quote ang sabi ni John Piper in that this small chapter. Sabi niya, if God were not just, there would be no demand for His Son to suffer and die. Kung hindi daw matuwid ang Panginoon, hindi kailangan mamatay ni Jesus sa krus. Bakit? Well, hindi naman matuwid ang Diyos eh. Hindi kailangan ng justice. And if God were not loving, there would be no willingness for His Son to suffer and die. Kung hindi naman siya mapagmahal, bakit niya ibibigay si Kristo? But God is both just and loving. Siya ay matuwid at mapagmahal. Therefore, His love is willing to meet the demands of His justice. Yung demand ng kautusan na parusahan ng kasalanan at siya ang nagbigay ng siyang magbibigay ng satisfaction doon sa justice na yun. God's law demanded you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. But we have all loved other things more. Yun ang utos ng Diyos. We should love the Lord with all. Completely. At lahat tayo nangyari na minahal natin ng ibang mga bagay. This is what sin is, dishonoring God by preferring other things over Him and acting on those preferences. Therefore, the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. Ano ang pinaka conclusion? Therefore, we are all under the righteous wrath of God. Lahat tayo ay nasa ilalim na matuwid na puot ng Diyos. Maaaring ang tingin mo sa iyong sarili ay mabait, maaaring tingin mo sa iyong sarili ay relihiyoso, pero ito ang katotohanan. Nasa ilalim tayo ng matuwid na puot ng Diyos dahil tayo ay nagkasala sa Kanya. Since God is holy and just, He feels a righteous wrath towards us and our sins. Dahil ang Diyos ay matuwid, dahil ang Diyos ay banal, nahandoon ang kanyang damdamin ng matuwid na puot laban sa atin at sa ating mga kasalanan. He cannot be not angry. Hindi siya pwedeng hindi napupuot sa kasalanan. Hindi siya pwedeng hindi mapuot sa mga makasalanan. Sapagkat in His very nature, He is holy and just. Yun yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. 1 John 4:10, herein is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Isa ito sa mga text na napaka-sarap namnamin. Ito yung pagmamahal. Hindi dahil minahal natin ang Diyos, kundi minahal niya tayo. At paano pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Herein is God's love. Not by giving us what we want, not by healing all our diseases or solving all our problems, but He sent His Son to be the propitiation, pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Yung naglalagablab na puot ng Diyos laban sa atin ay ang pangpahupa doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Romans 5:6, napakaganda. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Without strength. Sadly, ang daming mga tao, tingin nila sa kanilang sarili, they have the strength. They have the capability to save themselves. Meron silang sapat na lakas para iligtas ang kanilang mga, if they will just be good enough, go to church enough, do good works enough, obey enough. No. Sabi ng Biblia, we were without strength. Wala tayong lakas, hindi natin kaya. In due time, tamang-tamang panahon, Christ died for the ungodly. At ang bigay ng premise dito si Apostol Pablo, sabi sa verse, for scarcely, madalang lang, for righteous man will one die. Para mas ma-appreciate natin,
Sabi ni Pablo, madalang para sa matuwid ng tao may mamamatay. Madalang yun. Yung ibibigay ng isang tao yung kanyang buhay na ang basihan ay yung moral goodness ng isang tao. Dahil mabait yung taong yun, pipiliin kong mamatay kaysa siya. Madalang yun. Yet, for a venture, for a good man, some would even dare to die. Pero yes, masasabi natin meron para sa isang morally upright na tao, maaaring merong halimbawa, nakatanggap ng tulong mula sa kanya, nakatanggap ng malaking tulong mula sa kanya, maaaring merong mag-sacrifice ng sarili para doon sa mabuti o mabait na tao na yon. Okay? For scarcely for a righteous man will one die, yet for a venture, for a good man, some would even dare to die. Okay? For a good man. Pero sabi ng salita, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wow. While we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, habang tayo ay nakalublob sa putik ng kasalanan, Christ died for us. And then verse 10, much more than, woo! Take time, mga kapatid, na nguyain, much more. Much more. Para bang may nagbigay na sa'yo ng biniregaluhan ka na, wow, thank you. Oh, teka lang, meron pa. There's more. Being now justified by His blood. This is much more. We shall be saved from wrath through Him. Wow. Hopefully, sa biyaya ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon mas mag-grasp pa, mas ma-appreciate, mas manamnam natin yung sarap nito. Much more than being now justified by His blood. Kaya hindi pwedeng mangyari ang losing salvation. If you are now saved, you are justified by His blood, hindi pwedeng dadanas ka pa ng wrath ng Panginoon. No. Mawawala ang kaligtasan mo at dadanas ka ng puot ng Diyos. Hindi pwede. Tiyak. If you are now saved, justified by His blood, you will be saved from wrath through Him. Wow. John 3:36, ito yung magandang paalala sa bawat isa. He that believeth on the Son hath everlasting life. What a great promise. Ang sumasampalataya sa anak, hindi yung kaanib ng anumang grupo, kundi yung sumasampalataya kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. But he that believeth not, kung binabaliwala mo si Jesus, nagtitiwala ka sa ibang bagay, shall not see life. But what? The wrath of God abideth on him. Nagtili ang puot ng Diyos. So you can just pause for a while and think back. Ibig sabihin, bago tayo naligtas, nasa atin ang puot ng Diyos. We are the object of God's wrath. Pero ngayon, ligtas ka na. Ligtas na tayo. Wala na sa atin ang puot ng Diyos. What a wonderful, comforting truth na kahit, ano pa natin ng kaunti, kahit ngayon dumaraan ka sa problema, kung Kristiyano ka, kung Kristiyano kang tunay, dumadaan ka sa mahirap na kalagayan, hindi to puot ng Diyos. Kasi wala na sa atin ang puot ng Diyos. It may be the loving discipline ng ating Ama sa langit. It may be. Pero hindi na ito puot ng Diyos. Bakit? Kasi tinanggap na ito ni Kristo. Well, I must hasten. Magtatagal tayo dito. Again, ang punto ko mga kapatid, sana makita ho natin na this is just, we're particular ito yung topic na ito. Hindi ito particular na isang verse, kundi topic na kung saan pumunta sa iba't ibang mga verses. And we meditate upon itong salita ng Panginoon. Paksaan na ito sa salita ng Diyos. Pangalawa, to secure our resurrection from the dead. When it comes to the work of Christ, hindi kumpleto ito ang gospel
kung wala ang resurrection. So napakaganda ng mensahe ng tinatawag na Resurrection Sunday, na buhay siya muli. Sabi ng Romans 6:5, "For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection." Wow. Kung tunay tayong kasama sa kamatayan ni Kristo, symbolized by the water baptism, we shall be also in the likeness of his resurrection. Tiyak ang pagkabuhay muli. Romans 8:11, "But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you," kung talagang nasa iyo ang banal na spirito, kailan mo dumarating ang banal na spirito? Kung pagkatapos mo tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, Ephesians chapter 1, "He that raised up Christ from the dead shall also quicken," or make alive, "your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you." Tiyak na bubuhayin muli ng Diyos ang sinumang tinatahanan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Again, sabi ni John Piper, the resurrection of Jesus is God's gift and proof. Yung iba tawag dito receipt, resibo. That his death was completely successful in blotting out the sins of His people and removing the wrath of God. From the cross, the Son of God cried, "It is finished." John 19:30. And by means of the resurrection, God the Father cries, "It was finished indeed." Ang ganda nung sa kamatayan ni Jesus sa krus, bago mamatay si Jesus, sabi niya, "It is finished." Doon sa resurrection ni Kristo, kaya yun yung resibo. Oo nga, bayad na. Yes, finished na talaga. Tiyak ang kaligtasan is finished indeed. The great work of paying for our sin and providing our righteousness and satisfying God's justice was finished in the death of Jesus. Yes, sin is paid for and righteousness is provided, and justice is satisfied. Nothing can keep Christ or His people in the grave. That's why Jesus shouts, "I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades." Wow. Revelation 1:18, I'm very much tempted na pumarada rito. Sabi ni Jesus, "I have the keys of death and Hades." Nasa Kanya. Siya ang may hawak ng kamatayan at buhay. At lahat ng mamamatay kay Kristo Jesus, na kay Kristo Jesus, ay bubuhayin niyang muli. Why? Because He died and He lived again and He has the power. He secured our resurrection. At ito lamang ang pag-asa. Alam niyo sa Thessalonians, sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo, "Huwag tayong malungkot kagaya ng iba na walang pag-asa." Yes, malulungkot pa rin ang Kristiyano pag may namatay tayong kapatid sa Panginoon, pero meron tayong pag-asa. Yung pag-asa na yon ay dahil hawak ni Jesus ang susi ng kamatayan, at yun ay dahil siya namatay at muling nabuhay. That is why we, like Apostle Paul, can say, pwede sabihin, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Number 3, about pagbubulay natin sa tungkol sa ginawa ni Jesus. Bakit namatay si Jesus sa krus? For the forgiveness of our sins. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ephesians 1:7 ang sabi, "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His." And I always explain this. Ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan hindi nakatali sa mabuting gawa natin. Hindi nakatali sa maraming luha natin, at hindi rin naman nakatali sa pagpapahirap ng ating mga sarili at sa sincerity ng puso natin. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay nakabase sa pagtubos ni Jesus sa pamagitan ng Kanyang dugo. Yun ang basihan ng pagpapatawad ng Diyos ng ating mga kasalanan. Matthew 26:27 ang sabi, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is the blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Sabi ni John Piper again, when we forgive a debt or an offense or an injury, we don't require a payment for settlement. That would be the opposite of forgiveness. If repayment is made to us for what we lost, there is no need for forgiveness. We have our due. Forgiveness assumes grace. If I am injured by you, grace lets it go. I don't sue you. I forgive you. Grace gives what someone doesn't deserve. That's why forgiveness has the word give in it.
Forgiveness is not getting. Even it is giving getting even. It is giving away the right to get even. That is what God does to us when we trust Christ. Everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So, ang point, so God is not out to get us. If we have been forgiven in Christ, kung tayo talaga napatawad na ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, hindi na para bang naghihintay ang Diyos ng panahon para gumanti sa atin. No. Again, iba yung disiplina ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagkakasala. Iba yung ganti, revenge, and punishment ng Diyos sa mga taong rebelde at hindi mananampalataya. If we believe in Christ, God no longer holds our sin against us. Why? Because we are forgiven. Sabi sa Isaiah 43 verse 25, ang gandang verse for meditation about forgiveness. Ang sabi ng Panginoon, even I, am He that blotted out thy transgression for mine own sake. And I will not remember thy sins. Hindi ko naaalalahanin ang iyong mga kasalanan. And there are times na napaka bigat, crushing yung guilt ng kasalanan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ang sabi ng Panginoon, hindi ko naaalalahan ang iyong mga kasalanan. Point, this is only through the saving work of Christ. Napakaganda. Lastly, to make us holy, blameless, and perfect. Sabi sa Hebrews 10:14, for by one offering he perfected forever them that are sanctified. Colossians 1:22, in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. 1 Corinthians 5:7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Again, let me just read, sabi ni John Piper, one of the greatest source of joy and endurance for the Christian is knowing that in the imperfection of our progress, we have already been perfected, and that this is owing to the suffering and death of Christ. Again, we have been made righteous. Tayo ginawang matuwid, dineklarang matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa ating sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran na iginawad sa atin. Yung katwiran ni Kristo na ibinihis sa atin. So yes, nag-strive tayo for perfection, nagsusumikap tayo bilang mga mananampalataya, sumunod sa Panginoon, but at the same time, we have been made perfect. Hebrews 10 verse 14. And the suffering of Christ secures our perfection so firmly that it is already now a reality. Therefore, we fight against our sin not simply to become perfect, but because we are. The death of Jesus is the key to battling our imperfections on the firm foundation of our perfection. And that's what I want to highlight dito sa point na ito. Lahat tayo nakikipaglaban sa kasalanan. Yes? Iba-iba. Ang susi dito ay yung kamatayan ni Kristo. Hindi yung dahil maraming mister na nagmamahal sa kanyang asawa at mga anak na nahuhulog sa kasalanan. Dahil maraming misis, ganoon din. Dahil maraming young people, nagmamahal sa pamilya, may mga pangarap pero nahuhulog din sa kasalanan. So, hindi yung pagmamahal natin sa mga bagay sa mundong ito. Ang tanging sapat ang lakas para tulungan tayong labanan ang kasalanan ay yung katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para sa atin. Ito yung binigay ng Diyos sa atin na sapat na panlaban sa kasalanan. Ang sabi sa 1 Corinthians 5:7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Yes, ang context nito ay church discipline, yung skandalo ang kasalanan at karumal-dumal yung kasalanan sa loob ng church. Sabi ni Pablo, alisin niyo. Bakit? Bakit kailangan alisin?
For even Christ our Passover is sacrificed for us. Ang church discipline ay nakatungtong sa katotohanan ng gospel. Ganyan din sa ating buhay bilang mga mananampalataya, may mga bagay tayong kailangang alisin. At gagawin natin yan how? Because Christ is sacrificed for us. Hindi ito lahat. Again, dun sa libro na aking nirecommend ho sa inyo, 50 reasons. Ito yung 4 doon sa 50. So, meron pang 46. At napakaganda kung kayo makakakaroon ng kopya po niyo. So, tignan ko lamang po kung meron tayong mga comments sa ating or questions sa ating comment section. Wala naman po. Magandang gabi din po sa inyo. Nailani, no? Purihin ang Panginoon at kasama po namin kayo ngayon sa pag-aaral. Sa atin hong mga PM, wala din naman ho sa text message. Wala rin naman po. Okay. So I hope nakatulong ito sa atin and all throughout this week sa biyaya ng Diyos ay pagbulayan natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin hong kaligtasan. Dito tayo magtatapos at bago ho yan ay tayo ho muna ay mag-close sa panalangin. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan, sa katapatan, at lalo't higit, O Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan ng aming Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kanyang tinanggap ang puot na dapat ay para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang ginawa ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan na hindi mo naaalalahanin pa ang aming mga kasalanan sa iyo sapagkat ito'y hinugasan na ng dugo ng aming Panginoong Kristo. Na ito rin ang aming kapangyarihan, lakas na kailangan para sa patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan. At meron kaming tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Dahil siya na aming Panginoon at tagapagligtas ay muli rin nabuhay. Purihin ka, O Diyos, salamat po. Gamitin mo ang mga katotohanan ito upang patuloy kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Salamat po sa iyong pagmamahal at biyaya. Salamat po sa iyong pagliligtas. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi at dito tayo magtatapos sa ating pag-aaral at in-encourage po muli. Balikan natin ang mga salita ng Diyos na ating nababasa na pag-aaralan, pagbulayan natin at nawa ngayong Holy Week ay lalo nating mas garo tayo na mas malalim na pag-appreciate sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po. Magandang gabi. Looking forward to see you this coming Lord's Day. Mag-imbita po tayo para sa ating evangelistic resurrection service.